O kung naka sa insaktong panahon, insaktong mga desisyon sa kinabuhi ang imong pagbuhaton. So asa ka dano? Sa pulong sa Ginoo. Pero ang upan, mas taas pang oras binasa sa post sa Facebook. Huwag galing yung masabasa sa Bible. Ang Bible mo ni guide nato sa atong kinabuhi. Amen. So asa tadangan, dangop asa tadangan, kung ginhanglan nato masayran o madawat, papatunan ang kaalam na gikan sa Dios sa Biblia, sa mga pulong sa Ginoo. Dili sa mga tao nga abi nato kay Brian, no, makatabang na nato, makagiyan na nato. No. In fact, no, there was this doctor na sige siya tambag sa mga tao, ng psychologist. Sige siya tambag sa mga tao, sa ilang mga problema, sa mga tao na naa sa bisyo. Pero this guy was not able to help himself. Wa niya katabang yang kaugalingon. Nga naman, hasta po diay siya nasa bisyo sa droga. Ang tanaw na, isod kaayo kung sa tao ka magadepende. Kaya huwag ka kasaya, huwag ka may bawa. Pero ang tawhana po, nag-antos po sa samang problemang suliran. Na mga palahubog, alcoholic no, unya, na mga magtambag, hatag-hatag, magtambag yung otro po diay, palahubog. So you and I need to be running after wisdom. And you have to dig deep on the Word of God to gain understanding properly. Kinahanglan palakman mo ang imong pagkanot, no? Kinahanglan palakman mo pa ang imong paghatag o importansya sa mga pulong sa Diyos aron nga imong mabantunan ang insaktong panabot sa kinabuhi. So you and I need to be intentional in acquiring wisdom. Hello? Kinahanglan intentional. Hatog yung bukso ng atong kaugalingon, hatog yung hatagan o oras o panahon eh. Ganong man lagi na ganang panahon sa trabaho, ganong mga nagtrabaho din. Isan ka po. Diba? May kamot man lagi matag sa iyong buntag. You are being intentional para maka-adjust trabaho. Yan naman na, para di mali. Kaya naman, pag mali, daghang late. Na may number of tardiness mo sa trabaho nga ma-equal sa usang adlaw nga outset na yun. Now, we need to be intentional in acquiring. Amen. Hatagan yun nandong panahon nga atong pagtunan ang mga pulong sa Dios aron na kita makabaton og insaktong panabot sa kinabuhi. And it is not enough to be listening to the Word of God, to the instructions. Dili lang ito nga atong ipapatian ang mga pulong sa Ginoo panahon nga naay makwali o magtudlo ini. We need to embrace, we need to accept the Word of God, and it must be obeyed. Kinahanglan atong hamupon, kinahanglan atong pagdawaton ng mga pulong sa Ginoo, o kinahanglan atong pagbuhaton unsay giingon sa mga pulong sa Dios. Kaya kung di mo to na ng Bible, di ka magbasa sa Bible, masaan ka. Yan naman, tanawan no, pulti ng daghanang tinuuhan sa kalibutan. Sa ato lang sa Pilipinas, more than 10,000 na ang narehistro sa Securities and Exchange Commission na religious organization. Pulti na daghanang yun.
Ang pumunta, nasa may tinuod na. May ano ba? Tinuod ng tanan, oy! Eh, sa tinuod na! Oy! Naay tinuod, naay di. Amen. Mura kong Shopee ko. Sa Shopee, naay tinuod yan, naay original, naay fake yan. Oy, pastor, ganang tanan, kadung naman sa langit. Tinuod ba ng ingon dia? Kanang ingon na, kanang tanan, marang religion, kadung naman sa langit, pastor Roy. Dili tanan. Amen. Kaya ingon ang Biblia, kawang lamang ang iyong magsimba kanako kay inyong mga gipakadoktrina ang tudlo nga hilimo lang og tao. Ang pagsimba na utan dili. Unya nanong ingon man ang Ginoo, kawang lang ang inyong pagsimba kanako saglit kay inyong mga gikapakadoktrina ang tudlo nga hilimong tao. Matthew 15:9 sa Cebuano. Apagkawang lamang ang pagsimba nila kanako nga nagatudlo sila sa mga pagtulunan na mao ang sugo sa mga tao. Ang pagsimba daw dili. Ang pagsimba mao na ipakita sa Ginoo nga mosimba ta niya. Pero ang problema dili tanang pagsimba naman sa Ginoo tungod kay dunay mga pagsimba nga nahimong kawang tungod kay ang gisunod nga mga tudlo o mga pagtulunan nga sugo lang sa mga tao ug dili iyas Ginoo. Tanaw na gud ka naman anong sa kasal kaslo no. Nga uban Sabi pa mo saka sa danan sa balay, oops! Ay isa-isa, ay ito mong saka. Magwa na ipaso, kaya nagbaso niya. Naisudlay. Kung taon na ito, paso no, na tubig. Gamit ang sudlay. Hindi ka itong sudlay, gigamit pa itong sudlay. Kaya naginap, gigamit panudlay ka ng tutuon. Lutaw. May ang nag-isabog lagi, painom ang tusdo ha. Hindi siya nagkasuway nyo na. Kung di ang uban, di ba usanga sa bulan o bugas? Kung di nang wagin mo'y bugas, ipusik-pusikan sa kaluuyan. Malagay mo pa nila, patuot-tuos, buktot ba? Uy, ayun nilang binuangin, mga tradisyon na sa mga ginikanan. O, bitaw na nahimong kawang kay mga pagtulunan, tudlo, sugo, nga iras mga tao. Kanayin kagabi, ayun pa din ko gabi ko. Kay malas na! Makawalas, swerte! Kaya nanibig sa imali ka ito, swerte. Hinggang ka ng gabi, ako, ay, kaluwas, kita na, kay makaluwas. Kaluwas, manubihin mo na ito. Palamig na ito, di ba? Mura mo sa nagdihin mo na ito. Tawa, pinsin. Di mo lang kau gabing dako, magsig palapit, tabi. Ang Biblia nagtudlo sa ato nga kung mahitungod sa Dios, doon na lang may usagyod ka Dios. Amen. Dili tulo ang Dios, dili daghan ang Dios. There is only one God. James chapter 2, verse number 18 and 19. Isaiah. James chapter 2, verse 19. Ako po si Lebro, Santiago, mula sakto. Ako po. Ikaw nagatuo nga usara ang Dios. Nagabuhat ka umayo. Ang mga yawa nagatuo sa ug
nagapanguro. Doon na lang may usa ka matuon nga Dios. Unya pila ka mo kami kahandukan sa mga yawa nga Dios. Usa ra gyud. Hello. Mga panahon o ganang sa kay barko niya, grabe kay baon niya, padung na malunod ang baon. Nanawag, daghang kayong ipanawag na santos. Sa kisimatanidad, kung pinaghanan. Ang mga santo yun, Santo Niño, San Pablo, San Jose, San Mateo, ingat na ng santos, huwag yung mukha mo po, nalubi mo, San Telmo! Pero ng San Telmo, nabagot-bot ang isip pagkadumukon sa nga pasahiro. Dunod na bago, tawang padaghan pasahiro. There is only one God, usa lang ang Diyos. Kung nagatuog ka na usa lang ang Diyos, sakto kanihana, kung nagbuhat ka o maayo, kahit prisa ng mga yawa nagatuusa, o nagapangurot. There is only one God. Usa lang ang Diyos. Okay. Lain pa yun. Deuteronomy. Magapatalingho ka o Israel. Si Jehovah na atong Diyos, mao'y usa lamang ka Jehovah. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Ang Ginoo nga atong Diyos, usa lamang ka Ginoo. Bilang Ginoo? Bilang Diyos? Usa. Usa lang ang Diyos. O wala na ilahin. Oh, okay. Isaias 44:8. Ayaw ka mo kahandog ni malisan ka mo. Wala ba na ko ikapahayag galimo sa garaan o ipakita kini o kamo mo akong mga saksi. Aduna ba'y usa ka Dios gawas ka nako? Oo, wala na ilaing pa to. Ako wala makaila o usa. Ingon sa Dios, doon na ba'y Dios gawas nako? Ingon niya, wala ko kailangan, doon na pa ba'y Dios? Nga usa gawas nako? Daghan ng mga tao na kailan, daghan ng Diyos. Ay pa sila. Ang Diyos mismo, wag isa kailan, napabalain na Diyos. Walay senior na Diyos o walay junior. Usa lang ang Diyos. There is only one God. 1 Timothy chapter 1 verse 17. Karon alang sa halay sa katuigan nga dili mamatay, dili makita, bugto nga Dios. Bugto nga Dios. Only God. Kaniya ang kadungganan o himaya sa mga katuigan na walay katapusan. Amen. Sa English, ikutan. Now unto the King eternal, hari nga walay katapusan, immortal, walay kamatayon, invisible, dili makita, the only wise God. The only wise God. Wala na'y lain nga manggialamon nga Dios. Usa lamang nga Dios. O ganaw nga Dios, mo ng Dios na naa sa langit. Ang
tumingon ng uban, Pastor, na may Diyos Amahan, Diyos Anak, o Diyos Espiritu Santo. Asa mabasa? Naa sa Bible, mabasa Diyos Amahan. Huwag kayo mabasa Diyos Anak o Diyos Espiritu Santo. Huwag yung kayo mabasa anak. Diyos Amahan na. Diyos nga Amahan na kayo mabasa. Pero huwag kayo mabasa ang Diyos Anak. Anak sa Diyos. Huwag po kayo mabasa ang Diyos Espiritu Santo. Espiritu Santo. Dahil ang Panginoon anak sa Diyos o Diyos Anak. Ngayon ang uba na ay Diyos Amahan, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Ang Amahan Diyos, ang Anak Diyos, ang Espiritu Santo Diyos. Kunya, lahi daw ang persona sa Amahan, lahi ang persona sa Anak, lahi ang persona sa Espiritu Santo. Managlahi ang persona. Pila naman na? Ha? Tulo. Kunya, piling tutulo, lahi ang persona sa Amahan, lahi ang persona sa Anak, lahi ang persona sa Espiritu Santo. By the way, unsa man ang persona, kinasila man ang sila, lahi ang person of the Father, and lahi ang person sa Son, no? Ang Father person, ang Son person, ang Holy Spirit person. So, Bisaya sa person. Tao. Lahi ko no ang tao sa Amahan, lahi ang tao sa Anak, lahi ang tao sa Espiritu Santo. Ringon nila. Napaingon nila. Distinct from each other. Pero ingon nila, co-eternal, co-equal, co-powerful. Sakto ba na? Co-eternal. Now, si Jesus, maumantong anak. Eternal ba si Jesus? Ano naman tayo nito? Hindi co-eternal. Natapos man siya dito sa krus sa Kalbaryo, pero nabanhaw siya. Pero natapos ang iyang pagkatao, ang iyang tabunon, o ganito na nato siya makita. Kunya mismo si Jesus na tingon, ang Amahan, labaw kay kanako. Musaw mo magkakuikwala na. Ang tao na nagbut-but sa pag-ingon, sa pagtulunan, co-equal, pero kung si Jesus ang masultihon, ang Amahan, labaw kay niya. Dili co-equal. Dili po ko powerful. Nga naman, dili ko powerful. Oh, klaro kayo ng ingon niya, ang Amahan, labaw kay nato. So, saan na mag-powerful na? Kaya ingon mo sa kanak, dili ko kabuhat sa mga butang na sa ako lang pagbulutan. Apa lang Amahan, kaya nagbuyo sa sulod na ko, mo'y nagabuhat sa mga buhat. For us to understand the concept of the Godhead, there is only one God. There is only one person in the Godhead. And that person is the Lord Jesus Christ. Usa lang ang persona sa pagka-Diyos. Dili tulo ang persona. Pero nakalindot, mauni. Sa babaw-babaw ang bahin na lang. Start sa verse number 7. John 14, verse 7. If ye had known me, you should have known the Father also, or my Father also. And from henceforth ye know him, and have seen him. Ingon ni Jesus, kung nakaila paunta kamo kanako, makaila usab unta kamo sa akong Amahan.
Yung Jesus, kung nakaila, unta mo na ako, makaila sa unta mo sa amahan. Siguro mga tao, nagbigo ka, di ba? Pero yun niya, o sugat ka ron, nakaila ka mo kaniya, o nakakita kaniya. Ngunya, o sugat ka ron, nakaila na mo niya, nakakita na mo niya. Versikulo 8, pinanaalang niya mo ito. Philip said unto him, Lord, show us the Father, and it sufficeth us. Ingon niya, ingon ni Filipe, ingon si Filipe kaniya, Ginoo, ipakita ka na mo nga mahal, ingon na ka na mo. Ingon man ni Jesus, nakailan na mo niya, kung nakakita na mo niya. Ingon ni Filipe, Ginoo, ipakita na mo nga mahal, kaya ingon na mo. Kung sa'yo tubag ni Jesus, Jesus said unto him, Have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? He that hath seen me hath seen the Father, and how sayest thou then, Show us the Father? Si Jesus mingon kaniya, kadugay na uban-uban ko ninyo, o wala pa ba ikaw makailang kanako, Filipe? Ang nakakita kanako, nakakita sa amahan. Busa nga lumingon ikaw, ipakita ka na mo. Hingon ni Jesus, Filipe, dugay na akong panuban ninyo. Wala gihapon ka kailan ako. Ang nakakita na ako, Filipe, nakakita na sa amahan mo, pong Jesus. Nga naman mingon si Jesus, versikulo 10. Wala ka mabuto nga ako niya sa amahan, ug ang amahan na niya kanako. Ang pulong akong ginapamulong kaninyo, wala ko ikapamulong sa akong kaugalingon. Apan ang amahan na nagapuyong kanako, siya kayo na nagabuhat sa mga buhat. Hallelujah. Giklaro na yun ni Jesus, no? Wala ka mabuto nga ako ana sa amahan, ug ang amahan aniya kanako. Ang mga pulong akong ginapamulong kaninyo, wala ko ikapamulong sa akong kaugalingon. Apan ang amahan na nagapuyo sa sulod nako. Asa daw ang amahan? Nagapuyo sa sulod niya. Munang ingon ni Jesus, ingon ang mga ubang mga tinuuan, si Jesus, pinadala. Siya itong ipadala. Siya itong Mesiyas kang ipadala. Pero si Jesus, ingon, ang nagpadala nako, na mo itong amahan, kuyog nako. Asa daw ang amahan? Siya nagbilhin sa Jesucristo sa yuta. Katong lawas na nagalakaw-lakaw nili sa yuta, si Jesus, ang amahan daw na nagpuyo sa sulod niya. O nangingon niya sa mga tinunan o kanto nila, Filipe, ang nakakita na ako, nakakita na sa amahan. Kaya ang amahan niya nagpuyo sa sulod na ako. Kolosas 2:9. Kolosas 2:9. Buhat mag-tweet. Yung pa sa tweet. Alright, pareha ito kaniya. Colossians 2:9. Ingon niya, For in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Kaya diha kaniya nagapuyo ang bugos na hugnanan sa pagka-Diyos. Salawas kayo! Ang bugos kinatibukan sa pagka-Diyos. Diha nagpuyo sa pagkalawas niya. Mo din mingon si Jesus, ang nakakita niya, nakakita na sa amahan. Kaya ang amahan na ano puyo sa sulod niya. Kunya Kolosas 2:9 gisigundahan pa yun sa pag-ingon ni Pablo. Diha kang Jesus, diha ka niya, nagpuyo ang bugos ng kahugnanan sa pagka-Diyos. Salawas kayo. Kolosas 1:15. Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature.
nga siya mao ang dagway sa Dios nga dili makita, ang panganay sa tanang mga binuhat. Si Jesus kuno ang dagway sa dili makita na Dios. Nganong dili man makita ang Dios? Juan 4:24. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Ang Dios is Espiritu, o sila nga magasimba kaniya diya sa Espiritu. Unsa daw ang Dios? Ha? Espiritu. Kinsa niyo nakakita ng Espiritu? Ha? Kita na mo Espiritu? Kita siguro mo aninipot. Sabi na kasangpaan, kita kung ninipot na. Ngayon di man makita ang Espiritu. Ano na itong pamahayag na lang yung naklaro ni Jesus Christ. Lucas 24:39. Luke 24:39. Tanawa ang akong mga kamot o ang akong mga tiil nga ako gayon kini. Maulit akong pagkapanhaw ni Jesus, kunya nagpakita siya nato sa iyang mga tinunan. Okay? Tanawa ang akong mga kamot o ang akong mga tiil nga ako gayon kini. Kunti ako og tanawa. Kaya ang Espiritu walay unod o walay bugog ingon sa gitanaw ninyo nga ako aduna. Okay? So, ang mga tinunan, nakuratan sila no, kaya doon ay itong hangkalit sa lawak, na dito sila nagkatigong, sikrito sila nagkatigong, so na yung sakristan, eh. Dito sila nagkatigong, katong gilansan si Jesus, ginubong, kunya, wa sila masayod, nga sa giingon ni Jesus, nagitakda niya. Nga giingon ni Jesus sa tulog ka adlaw, ug tulog ka gabi siya mabanhaw, sa atong panahon nga si Jonas dito sa tiyan sa dakong isda, mao man usab ang anak sa tao. Tulog ka adlaw, tulog ka gabi sa kinapusuran sa yuta. Wa sila ni mao nabanhaw na si Jesus. Kunya kalitang hitungan si Jesus. Kamu kuno di mo kuratan. Ingon niya, tanawa nga ako mga kamot, nga ako mga tiil, na ako gayon kini, kumpi ako tanawa. Yang inas Filipi, si Filipi naman. Si Tomas the Doubter. Kumpi ako tanawa, kay Espiritu, walay unod, bukog. Ingon sa gitanaw ninyo nga ako aduna. So ang Espiritu di na makita. Mura naghangin. So ang Dios, Espiritu, di makita. Apan ingon sa Kolosas 1:15 atong ibasa kaniya, si Jesus mao nga imong dagway sa dili makita nga Dios. Klaro dili. O mao nang ingon ang kasulatan o nga ingon ang atong Ginoong Jesus, ang nakakita niya, nakakita na sa Amahan. Alright. Hebrews 1:3. Hello. Who, being the brightness of His glory and the express image of His person,
and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty on high. Okay, klaro kayo yan, no? Who is the express image of his person. Sa laing translation, he is the exact imprint of God's person. So, pila ka persona sa pagka-Diyos, usa na yun. Ang Diyos nga Amahan, Espiritu, dili makita, o niya si Jesus, mo'y nahimong dagway sa dili makita nga Diyos, kaya ang Amahan niya nagpuyo sa sunod niya, kaya ang bugos kinatibukan sa pagka-Diyos, diha nagpuyo sa pagkalawas ni Jesus. Unang, sa 1 Timothy chapter 3, verse number 16. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. O sa malailang tugid ako ang dinago sa pagka-Diyos nun. Ang Diyos nang ipadayag diha sa unod. Ang Diyos nadayag diha sa lawas. O si Jesus o nahimong pinadaya sa Diyos nga dili makita tungod kay ang Diyos is Espiritu. So that is only one God. And what is His name? Unsa ang pangalan sa Diyos? Ang usa lamang o bugtong manggialamon sa katanan nga Diyos. Unsa iyang pangalan? Unsa iyang pangalan? Jesus. Naman. Ato ko nuning surbaro nga nung Jesus man yan nga. Ang Amahan diya nagpuyo sa sulod niya. Kung siya ngalan atong gipuyan, atong lawas, atong anak. Kung siya ngalan? Jesus. Kung siya ngalan? Jesus. Jesus. Alangan magkatong Amahan na nagpuyo, nagpo sa sulod niya, ngalan ni muglain. Ang mabitaw ng ingon sa John 17 verse 5. John 17 verse 5. Okay. And now, O Father, glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was. Verse 6. I have manifested thy name unto the men which thou gavest me out of the world. Thine they were, and thou gavest them me, and they have kept thy word. Ako nang gikapayla ang imong ngalan sa mga tao na imong gihatag kanamo gikan sa kalibutan. Unsang pangalan nga iyang gikapayla? Jesus. So therefore, ang ngalan sa Amahan, Jesus. Ang ngalan sa Anak, Jesus. Ang ngalan sa Espiritu Santo, Jesus. Para lingon sa buhat paglunusin, walay lain ang ngalan na makaluwas sa silong sa langit na di kahatag. Ang ngalan ni Jesus, mo ang ngalan na makaluwas. Tungkol kay Mauni, ang ngalan sa Amahan, ngalan sa Anak, o ngalan sa Espiritu Santo. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Wala na ilaing ngalan di kahatag para sa ating kaluwasan. Ang ngalan sa ating Ginoong Kristo. Si Jesus, nga mianhi sa kalibutan. Wa siya muanhi para magsuroy-suroy lang. Wa siya muanhi para nga
No? Para nga magtanaw-tanaw na ko sa Inias kalibutan, habang yan isa na doon ay katuyuan. Hebrew 1 Gs. Versikulo 5. Wherefore, when he cometh into the world, he saith, sacrifice and offering thou wouldest not, but a body hast thou prepared me. Tungod ni Ana sa pagsulod niya si Jesus sa kalibutan ningon siya, ang halad uga sa wala mo pagdawata, kundi ligianda mo ako ug sa kalawas. Doon na yung sa kalawas. Kung sabay katuyuan, Hebrew ano lo'y bibay pidos. No'y bibay pidos. And almost all things are by the law, purged with blood, and without shedding of blood is no remission. Kung sumala sa kasuguan, makaingon ako, daw ang talang mga butang ginahiluan sa dugo, o gawa sa magula sa dugo, walay pagpasaylo sa mga sala. Ang lawas na gitagana ng daan, ang katuyuan na ito para magpaula ang dugo, kay pinali sa magpaula ang dugo, madawag ang kapasayluan sa mga sala. Nakita niyo ang gugma sa Diyos. Ang Diyos na naglalag, nagbukas sa tanang mga butang sa langit o sa lupa. Ang tag-iya sa atong gininawa, ang tag-iya sa atong pinambuhi. Nakita niya ang kung pagkinahanglan sa mga tao. Kay lagi, kung walay pag-ula o dugo, walay kapasayluan sa mga sana. Walay bisan kinsa na tao qualify na mahimo na manluluwa sa tanang mga tao na magpaula o dugo para sa pagpasaylo sa mga sana. Mautong ang Diyos na naglingkod sa trono sa langit, sa iyang hilabihan na kinaadman, sa iyang hilabihan na kinaadman, naghimong plano. Kung ang plano niya sa wala pag-anin, mapundar ang tanang mga pundasyon sa kalibutan. Doon na nagiging plano ng Diyos. Sa wala pa mabuhat siya danog si iba, doon na naiplano ka ng ginualag sa kaluwasan. Sorry po. Inya siya danog si iba na hulog sa sala. Muna ingon sa Genesis chapter 3 verse number 15, man na nahulog siya danog si iba sa sala. Genesis chapter 3 verse number 15, and I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. O gibutan ko ang panagkaaway sa taliwala mo o sa babay, o sa taliwala sa imong kaliwat o sa iyang kaliwat, siya magasamad sa imong ulo, o ikaw magasamad sa iyang tikod. This is the first gospel message. This is the first gospel message in the Bible. Mauni ang unang maayong balita, mauni ang unang maayong ebanghelyo nga ikapadungog sa Dios, nga ang saan moabot ang panahon, nga ang tunay pagkabingkir, no, panag-away taliwala sa kaliwat sa bitin o kaliwat sa babae. Ang kaliwat sa bitin, ang kaliwat sa dautan, magasamad sa ulo, sa kaliwat sa babae. Unya ang kaliwat sa babae. Ang kaliwat sa babae magasamad sa ulo. Unya ikaw magasamad sa iyang tikod. This is the first gospel message. The proto-evangelium. Nasa wala pa ta, may ukso ni mong kalibutan. Doon na na'y ihimong saan ang Ginoo, na doon na'y pagtubos, doon na'y kaluwasan na iyang pag-Ginoon, o mauto sa pagibutan, o itak ng panahon nga iya sa Diyos. God's appointed time, miani ang anak. Ipadala ang anak, pero ayun sa anak, ang nagpadala na ko, puyong na ko, kaya namahan, diya nagpuyo, sa sulod na
ug ang katuyuan ni atong maong lawas ang pagpaula og dugo ngadto sa krus sa Kalbaryo alang sa kapasayloan sa atong mga sala. Kaya kung walay pag-ula sa dugo, walay kapasayloan sa mga sala. Kung mauna ang iyang pangalan, maulang ang buktong pangalan na pinaagi sa iyang pangalan, atong matawag ang kaluwasan. Sa wala pa mong kayang si Jesus, nandito sa langit, giingnan niya ang iyang mga tinunan. Mateo 28, 19. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Ingon niya, busa panlakaw kamo, o panudluan ninyo ang tanang mga nasod, nga magabautismo kanila, sa ngalan samahan, o sa anak, o sa Espiritu Santo. Mao nang sugo sa Ginoo. This is the Great Commission. Ang iyang gisugo, ang iyang mga tinunan. Panlakaw mo himuan yung mga tinunan, ang mga kanasuran, pinagi sa pagpamautismo kanila. Bautismo sila sa ngalan samahan, sa ngalan sa anak, o sa Espiritu Santo. Pero nanakaw bagod sila dayon ini? Pagkabanhaw sa atong Ginoo, nagbulat na sila pila ka adlaw dito sa upper room. Sa adlaw sa Pentecoste, tingnan niya, maghulat ka mo, magkatusaran ka mo sa Espiritu Santo, o kamo, kahatagan o gahom. Gahom sa kaisog, sa pagwali sa may balita, gahom na maghatag nila, o kinaadman o palabot, nga ilang masabdan gini. O ilang yung nasabdan. Okay? Buhat 2:38. Bye-bye. Yan, dapat na nagato ng balikan. Sa 37 subla. Now, when they, the people, heard this, human sila ng nadumog sa pagwali ni Pedro. Ngayon niya, kantong inyong gilansang. Mauto ang manluluwas. Sa diyan na dungan nila, they were pricked in their heart and said unto Peter and to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Karon sa nagadumog sila, gisakitan sila sa ilang kasing-kasing na datong Kristo sa Jesus, nga ilang gilansang sa krus mo na itong manluluwas. Kumusta na nag-ingon sila kang Pedro o sa ubang mga apostoles, mga igsuon, unsay among pagabuhat. Rande also. O si Pedro mingon kanila, human sa ilang pautana, maghinulsol ka mo, o malang pabautismo ang tagsa-tagsa kaninyo, sa ngalan ni Jesucristo, alang sa pagpasaylo sa mga sala, o managdawat ka mo sa hatag sa Espiritu Santo. Kagihagilan ang gituman, ang ingon sa Ginoo katong sa Mateo 28:19, kabuhatan yung mga tinunan ng tanang kanasuran, pamautismo sila sa ngalan sa Ama, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Sa pagtuman na nila, human sila na kunsaran sa gahom, sa magpakabato, kaisog o panabot, o kinaadmaw pagsabot sa mga pulong sa Ginoo. Ingon nila gantos mga tao, nanangutalan mo sa ilang buhaton, maghinulsol ka mo o magpabautismo sa ngalan ni Jesucristo tungod alang sa kapasayloan sa mga sala. Kung gusto nato mapasaylo nato mga sala, ang bautismo sa ngalan ni Jesus ang ikinahanglan na atong pagkawato kung kita magpabautismo human sa atong paghinulsol. Mateo 28:19, balikan na ito. Siguro mo ingon ta, na may pagkasumpaki ng dumang. Ingon ni Jesus ay mga tinunan, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Ingon niya sa ngalan, take note, singular. Pamagingon niya, in the names. Kaya kung nag-iwan mo na in the names, dahil ang ngalan sa Ama, dahil ang ngalan sa Anak, dahil ang ngalan sa Espiritu Santo. And take note, Father is not the name. And take note, Father there, sa yung grammatical construction is the object of the preposition of. In the name of the Father, sa ngalan na ng Ama, sa ngalan na ng Anak, sa ngalan na ng Espiritu Santo.
In the grammatical construction, ang name niya is singular. Huwag mag-ingon niya names. Huwag mag-ingon niya sa mga ngalan. Kundi sa ngalan sa Amahan, sa ngalan sa Anak, o sa ngalan sa Espiritu Santo. O sa diyan nasabtan sa mga tinunan, kaysa diyan nakonsalan sila sa Espiritu Santo, nasabtan nila ang tanang mga pina, o sugo sa Ginoo kanila, o maunang sa ilang pagpamautismo, niya tubag, niya apostol Pedro sa mga tao ng utana, unsay among buhaton ni Pedro, maghinulsol ka mong tanan, o magpamautismo sa ngalan ni Jesus, kaya ngalan sa Amahan, Jesus, ang ngalan sa Anak, Jesus, ang ngalan sa Espiritu Santo, Jesus, ang pangalan sa buntong na Diyos, o buwan na ilain, Jesus, ang iyang pangalan. Ano nang sampuhan 4:12? Neither is there salvation in any other name. For there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Ug diha sa lain walay kaluwasan gikan kang bisan kinsa, kay walay lain nga ngalan sa ilalong sa langit nga nahatag sa taliwala sa mga tao nga diha kaniya mga luwas kita. Kung sa nang pangalan, pangalan ni Jesus. Pangalan ni Jesus. Kanatong Diyos nag-provide o paagi alam sa pagtubos kanato kay ang mga tao dili niya kayang maluwas o masalba ng iyang kaugalingon sa kaulipnan sa sala o gumikan sa kaulipnan sa sala. Ang padulgan mo sa tao ang impyerno, ang linaw kalayo sa impyerno. Apan ang Diyos sa langit nakita niya akong pagkinahanglan na dili kayang tagbuon sa tao. Mao nang siya ang nag-provide o paagi. Mao nang iyon sa Hebrew anong G5, lawas kitagana ng daan o kanto mong lawasa ang katuyuan ito ang magpaulaw dugo nandun sa krus sa Kalbaryo. Kaya kung walay magpaulaw dugo, walay kaluwasan, kaya pinaagi lang sa magpaulaw dugo, madawat ang kaluwasan, ang kapasailuan sa mga sala. Kung maulang si Jesus mo'y nahimong kordero sa Diyos, katong maulawas kagitagana, mautong kordero sa Diyos. Ang anak sa Diyos, mautong ipuyan sa Amahan, maunang ang kahulugan sa anak. Ang anak, lawas, mautong lawas. Pag-ingon, anak sa Diyos, lawas, kung sa man ng Diyos, Espiritu. Walang ang kahulugan sa anak sa Diyos, lawas sa Espiritu. Gipuyan sa Espiritu. O si Jesus, ihatag sa iya ang alan na labaw sa kanang mga na ang tanang mga tuhod, mga pito sa langit man o sa yuta o sa ilalong sa yuta. O hallelujah. Filipos 2 verse 10, verse 9 and 10. Verses 9 and 10. Philippians 2 verse 9 and verse number 10. Wherefore, God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name. Tungod din usang gipayaw siya sa Diyos sa kaitasan, o gihatag kani ang ngalan na labaw sa tanan ng mga ngalan. 10. That at the name of Jesus, every knee should bow, of things in heaven, and things in earth, and things under the earth. Aron na tungod sa ngalan ni Jesus, ang tanan tuhod mga piko, sa mga butang sa langit, o sa mga butang sa yuta, o sa mga butang ilalong sa yuta. May kaluwasan sa ngalan ni Jesus, may kaayuhan sa mga panatian sa ngalan ni Jesus, may pagkatagpo sa mga suliran sa pangalan ni Jesus. Kaya ang ngalan ni Jesus, ang ngalan ni Jesus, ang
That is why in matters of salvation, kung gusto natin makapatunog kaluwasan or the sacrifice that was made by the Lord Jesus Christ at Calvary be taking effect in one's life, in your life, in my life, in our lives, para muipikto ang gahong sa kaluwasan, pagpabautismo sa ngalan ni Jesus. Juan Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang versikulo 5. Paliw ko flash screen. John 3. Alright? Karoon may usang katao. Kato, sa puto. Sundun nato sa ulo. Chapter 3, verse 1 up to verse number 5. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. May usang katao sa mga Pariseo nga ginganlan si Nicodemo, punuan sa mga Hudyo. Verse 2, Kinimituol kaniya sa gabi, umingon kaniya, Rabay, nahimalo kami nga ikaw magtutudlog na nagkikikan sa Diyos. Kay walay tao nga makabuhat ini nga mga natingalahan nga inong kinuha, gawas kung ang Diyos, anak kaniya. Versikulo 3. Si Jesus mitubag umingon kaniya, sa pagkamatuod, nagaingon ang kaniya, gawas kung ang tao, magpakatao mag-usap, dili siya magkakita sa ginarian sa Diyos. Except man, nga kurang rasa kay ka. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Now, born again is not a religion. Born again is a command. We must be born again. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Pero si Nicodemo ani naglibog siya pag imong born again sa mga pagpagkatao pag-usap. Versikulo 4. Si Nicodemo mingon kaniya, usawon sa tao ang pagpagkatao kung siya tigulang na. Makasul ba siya balik pag-usap sa tiyan sa iyang inahan o magpagkatao? Abi mo niya, literal na gingon ni Jesus, magpagkatao pag-usap, usawon kanya pag-sul, balik libog siya. Kung hindi balik sul, tigulang na. Versikulo 5, kaya naglibog siya sa kasabot. Bitubag si Jesus sa pagkamatuod, sa pagkamatuod. Nagaingon ako kanina, gawas kong tao, magpakatao sa tubig o sa espiritu, dili siya makasulod sa tinghalian sa Diyos. Kinahanglan ang tao matao sa tubig. Kung saan man ang tubig, bautismo sa tubig. Ingon niya gawas, ato pa, pag-ingon na ng gawas, wa na'y laing paagi. Ayaw tuong na nakapay laing paagi. Si Jesus mismo nag-ingon, gawas ko ng tao, magpagkatao sa tubig o sa espiritu, di siya makasunod sa tinghalian sa Diyos. Gusto niyo makasunod sa tinghalian sa Diyos, kinahanglan ka matao niya sa tubig o sa espiritu. Wa na'y laing paagi. Ito naman ba? Nawe, kung nakakas purgatorio, magpaampo lagi mo mga palyente, maluwas na ka, malagid ka. Sa unang, nauna ko na ba? Tanda na ko umukog. Kung mamalagay ng paagihan, luya sa katapusang mamatay, siya na yung impyerno. Kaya katapusang mamatay, kaysa pa may paampo niya. Kung sa'yo, magong impyerno ka lang niya. Diba? Pranto nagpamisa, misahan na ko ako. Ako ngayon kay narakas purgatorio mo, nasa purgatorio mo. Pamisa siya. Yung bayad, yan, pamisa. O, pagsunod, balik siya. Pati, kumusta naman akong ngayon siya na. Ano doon? Nananay-nabi. Happy na rin mahawas. Sige siya pamisa, pamisa ko siya. Kung niya, pati, kumusta naman akong ngayon? Eh, siya doon, gamay lang yun, hindi na lang yun. Last na lang yung pamisa doon. Ingon niya, pati nila ang pamisa. Nga naman, last na noon. Di na pamisa pati. Kaya gratis na ito kung mayuan, palusuhan na lang ito.
Balikan ko Mateo 15:9. Mateo 15:9. 15:9. Pindutan niya ito ganito. Apan kawang lamang ang pagsimba nila kanako, nga nagatudlo sila sa mga pagtulunan, nga mga sugo sa mga tao. Ganun sa mahimong kawang ang pagtawag, pagsimba sa Ginoo, kung ang isunod-sunod na itong tudlo nga hindi mo na sa tao, tudlo nga sugo sa tao. Kung gusto tang maluwas, subayo yun na itong mga pulang sa Ginoo. Kaya alam mo ba, yung mga Bible good, isang pagbasa mo yung Bible ninyo sa Bible's Katoliko. Mao yun gihapon ang gisulti niya. Uy, pastor, nabunyagan naman ko sa gamay pa ko. Kung sa man itong bunyaga, ay bunyag para mahimong, kung sa kuno? Aron mahimong Kristiyano. Kung ay sugo sa bunyag, ang bunyag kaluwasan para makasulod sa langit. Kung saan bahagi sa pagpabunyag, Marcos 16:16. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Ingon niya, ang mutuo o magpabautismo, mamaluwas, apan ang dili mo to paghahuman sa silot. Na ay qualification, kinahanglan ay pagtuo. Kinahanglan ka mo daw. Dili kay ipadawat ka. Katong gibunyagan ta sa una, ako gibunyagan man ko sa Katoliko ko. Gibunyagan man ko. Wa man ko tumidawat, gipadawat man ko. Kumamo may nagpunta doon. Kinahanglan naman kayo imong pagbuhat na diyo. Ang mutuo, una kinahanglan may pagtuo ka. Sa gagmay patag, ibabunyagan ka. Ingat at pari, Dodong, mutuo ka ba? Kaya bunyagan ka, maluwas ka. Oy, siguro pag-uni palagay, pari. Siya ang pao na kakay, mangilang ka sa una. Mangilang na sa una. Pero ang mga requirements mo ni mutuo o magpabautismo buot pasabot, imo ka o galinong desisyon, nakasabot ka nga kinahanglan imong maluwas, kinahanglan imong mapasaylo ang imong mga sala, o kung nang magpabautismo ka, human ka mutuo sa mga pulong sa iyo. Buhat 2:38. Isa sa dobre ito. Malaki ko pilang sa ito. O si Pedro mingon kanila, maghilulsol ka mo o magpabautismo ang tagsa-tagsa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo alang sa pagpasaylo sa mga sala o managdawat ka mo sa hatag sa Espiritu Santo. Kung sa ilang requirement, maghinulsol. Pero ang bata na gamay pa, masusupa, kamaw nito mo hinulsol. Dili oy, kamaw na tumututoy. Dito kamaw mo hinulsol. Kunya ingon ni Pedro, maghinulsol ka mo! Kinahanglan makasabot ka nga ikaw nakasala, nakabsan sa himaya sa Diyos o gawin mong patulgan kalaglagan sa impyerno o kinahanglan mong matubos o masalbar gikan sa mga kahintang o na kinahanglan mong maghinulsol sa imong mga sala o magpabautismo sa ngalan ni Jesucristo. Ang bautismo ba nagaluwas? Unang Pedro 3:21. 1 Peter chapter 3 verse number 21. The like figure whereunto even baptism that also now save us, not the putting away of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God by the resurrection of Jesus Christ. Naniana usab nga sampingay ang bautismo nga karon nagaluwas kaninyo. O sa daw ang bautismo nagaluwas. Kisay gusto kaluwas.
Hallelujah. Ang bautismo nagaluwas ka ninyo, dili ang nagakuha sa mga kahugawan sa unod, kundi ang nagasusi sa usa ka maayong kaisipan sa atubangan sa Dios, pinahagi sa pagkabanhaw ni Jesucristo. Hallelujah. Oh, hallelujah. Ang bautismo niya ay nagaluwas ka na to. Hallelujah. Gusto tayong kaluwasan, mo nang kinahanglan atong dawaton ang pamaagi nga giingon sa kasulatan na kinahanglan sa bautismo man ka. Ingon niya, pinaagi sa pagkabanhaw ni Jesucristo. Roma 6:4. Bagong tugtog na niya po na. Roma 6:4. Paspasa sa pagkalito. No, baby. No, ha? No, Bakit baby, yun? ha? Roma 6:4. Pastor. Oh, don't touch. Do not touch. Do not touch. Roma 6:4. Therefore we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. Busa milulong kita uban kaniya pinaagi sa pagbautismo ngadto sa iyang kamatayon. Aron sama kang Kristo, nagibanhaw gikan sa mga namatay, pinaagi sa imaya sa mga maunusap kita, angay nga magalakaw sa pagpungkin. Ang bautismo ko no, sama tang nakaambit sa kamatayon ni Jesus, nga atong Ginoo, no? Siya namatay, ug ang bautismo ko no, sama tang gilubong uban kaniya, pinaagi sa bautismo, ug paghawas nato sa tubig. Mao man usab ang kahimtangan nga si Jesus nabanhaw gikan sa mga patay. Mao man usab kanato nabanhaw ta o pagbanhaw sa ato. Pagkawas nato sa tubig nahimutang bagong binuhat at ubangan sa Ginoo. Dili sa mga mata sa mga tao, kundi sa atubangan sa Dios. Wala gingon sa 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things shall become new. Busa kung bisan kinsa ang naa kang Kristo, bago na siya mabinuhat. Ang mga butanga daan na nagpangagi na, aniya meron sila ng abbago. O pagana daw kang Kristo, bago na kang binuhat. Ang daang mga butang gantong kahintang nimo makasasala na wala na to. O nahimo kang bagong binuhat at ubangan sa Ginoo. Nahimo kang pinasaylo nga tao at ubangan sa Dios. Mo nag-ingon nila ang daan nimong pagkatao niagi na. Dili ka na tawagon nga tao makasasala, kundi tao nga niluwas sa Ginoo. Di ka hinduan sa imong mga sala. Galatia 3:27. For as many of you as have been baptized into Christ, have put on Christ. Nganong nahimo kang bagong binuhat at ubangan sa Ginoo, human ka nagkinulsol, kunya nagpabautismo sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo, sa dinhang ikaw nagpabautismo, imong gisulod si Kristo. Mo nang nahimo kang bagong binuhat, kaya imong gisulod ang pagkamatarong ni Jesus o ang makita sa Dios kanimo, ang pagkamatarong ni Jesucristo na imong gisulod diha sa imong kinabuhi. Mo nang nahimo kang bagong binuhat at ubangan sa Ginoo, kaya ang tao na wala pa diha kang Kristo, ang iyang gisulod, ang sabot sa pagkamakasasala, ang sabot sa kalaang magkatao, sabot sa tao na nasala, o kagansan sa imaya sa Dios, apan sa diyang kinaming ang bautismuhan, atong gisulod si Kristo niya sa atong kinabuhi. Paninod ka mga igsoon.